Nang marinig ni Hoshina yung sinabi na may lalabas sa katawan ng Daikaiju na yon, nagtaka siya sa ibig sabihin ni Kafka, kaya tinanong niya kung alam niya kung ano ba talaga yung nilalang na yon. Ipinaliwanag naman ni Kafka na nagpakita yun 400 years ago para i-scorch ang Earth nung Edo period. Isa daw itong major historical living cataclysm. Isang amalgamation of countless kaiju na nagtatago sa ilalim ng surface ng bansa nila. Ang Daikaiju of the Meiriki era. Hindi nagtagal, tuluyang lumabas ang halimaw na tinutukoy ni Kafka at ipinakita nito ang tunay nitong itsura sa kanila, na nagpagulat sa lahat ng kasama ni Kafka. Nagsimulang umangat yung Daikaiju dito, at nang makita nito si Kafka, naghanda ito ng saglit at agad na ibinuka ang kanyang bibig. Nagsimulang yumanig ang paligid nang maghanda yung halimaw na ito na umatake, habang si Hoshina ay hindi makapaniwala sa narinig niya na galing Meiriki era at napaisip na ayun yung legendary monster na sinasabi nila sa Defense Force. Napaisip din si Narumi dito sa sinabi ni Kafka na isa yung amalgamation of kaiju, at dito niya napagtanto kung bakit yun may innumerable signal sources. Sumunod noon, nagpadala na yung Daikaiju ng isang mala-air pressure attack galing sa bibig nito papunta kay Kafka, at nang tumama yun sa kinatatayuan niyang building, tila na slice and dice yung gusali na ito na kala mo hiniwa precisely ng sharp object. Sa lakas ng impact ng atake na ito ay maski sila Mina at Hoshina ay napatalsik at napa-atras habang dinedepensahan ang kanilang sarili sa mga lumilipad na rubble. Sa kabutihang palad, nagawang makailag ni Kafka sa pambihirang atake na yun sa pamamagitan ng paglipad sa ere. Bilang counter, sinubukan niyang mabilis na sugurin yung Daikaiju, at nagkomento siya na once na mapatambi niya ito may matatapos na sila dun. Gayunpaman, madali lang siyang napigilan ng halimaw gamit ang kamay nito. Sinundan niya naman yun ang paghahandang magpadala ng thruster punches, at hindi nagtagal, pinaulanan niya ng mabibilis na atake yung Daikaiju, kung saan nagawa naman itong sabayan ang bawat suntok niya. Napakomento tuloy siya na lumalabas na mas malakas pa yung halimaw na ito kumpara 400 years ago. Naisipan niya namang na teknikon yung halimaw na ito sa pamamagitan ng paghanap ng core nito. Gayunpaman, nang subukan niyang mag-sneak attack, bigla siyang ginamitan ng Daikaiju of the Meiriki era ng incantation attack, na nagsanhi ng pagsabog ng buong mukha niya. Habang nagre-regenerate ay napasabi tuloy siya na mas lumakas pa daw ito maski sa force. Kinakailangan niya daw makahanap ng paraan para mailagan yun, dahil kung hindi ay hinding-hindi siya makakalapit dun. Sa side naman ng halimaw, biglang bumuka ang isang malaking bibig sa likuran nito, at nagpalabas ng nakakabinging ugong na umabot sa malawak na parte ng area. Nagtaka si Kafka kung ano yung nangyayari dito, at sa control room naman ay bigla silang binahan ng signals at caution sounds, kaya napatanong si Nagizaka kung ano naman yung nangyayari dun. Hindi makapaniwala si Kuruso sa kanyang nakikitang sandamakmak na number ng bagong kaiju signals, pero nang tignan niya itong maigi, may napansin siya dito. Sa battlefield, isa-isang tumayo ang mga napatumbang kaiju ng Defense Force na nagpawindang sa kanilang lahat. Sa bawat area ng kanya-kanyang team, isa-isang tumayo ang mga halimaw kahit na wasak-wasak na ang mga katawan nito. Agad silang in-inform ni Kuruso na yung mga na-neutralize nilang kaiju ay nagre-revitalize one after another. Dito na-realize ni Kafka na ability yun ni Nine, at napatanong siya kung ano ang range nun. Hindi naman makapaniwala si Kuruso sa kanilang nasesagap, at sinabi niya dito na ang sakop nun ay ang buong Japan, habang ipinapakita sa atin na maski sa area nila Soichiro ay nagsimulang bumangon ang mga pinatay nilang kaiju. Nanlaki ang mga mata ni Kafka sa gulat nang marinig yon, at habang nabibigla pa si Mina ay biglang may nag-charge sa kanyang kaiju, na nagpatalsik sa kanya. Lahat silang powerhouse ay nagsimulang mapalibutan ng mga zombie kaiju dito, na nagpalagay sa kanila sa mapanganib na sitwasyon. Napasigaw naman si Kafka na nagsisimulang mag-converge yung revived kaiju, at nabahala siya doon dahil alam niyang wala ng lakas yung mga kasama niya. Dahil dun ay napagdesisyonan niyang magmadali dito at sumugod na sa Daikaiju. Gayunpaman, tila binalot ng halimaw na yun ang sarili nitong katawan ng incantations, na nagpagulat kay Kafka. Nang makalapit siya dito ay pumikit ang ilang mata nun, na nagsanhi ng malakas na impact sa kanyang katawan.
Hindi siya makalapit dahil sa pambihirang atake na yon, habang si Hoshina ay nairita na eto na naman. Inisip niya kung ano ba yung susi sa laban na ito, kung saan kahit pagod na ay sumagot si Narumi na yung retina ni Numbers Weapon 1 yung kailangan dun, na nagpagulat sa kanya. Sinabi nito na gamitin daw nila yung foresight ng retina nito para makagawa ng path para kay 8. Sinubukan namang kumontra ni Hoshina sa pagsabi na pero wala na siyang lakas upang gawin yon, kaya pinoint ni Narumi na hindi siya yung gagawa nun. Nagulat si Hoshina nang sabihin niya yon, at bigla namang nagsiliparan ang ilang projectile papunta sa higanting halimaw, na nagpakuha ng atensyon nilang lahat. Napangisi si Narumi dito habang sinasabi na syempre ay inassume niya na naaral na nito yung movement patterns ng Daikaiju na yun through his vision in advance. Tinanong niya kung tama ba yun sa kinakausap niya at tinawag niya yung dumb disciple. Galing sa isang building sa kanan ni Kafka, lumalabas na dumating sa eksena si Kikoro na dala ang kanyang battle axe at baril. Lumalabas na ginagamit nito ngayon ang retina ni Wan ng dumb ilat ito at nagkomento na ang foolish naman ng tanong ni Narumi. Sumunod noon, bigla naman tayong bumalik sa panahon ng pagkakuha ni Kikoro ng numbers weapon na yon. Dito, gulat na gulat si Narumi na compatible si Kikoro sa 4 na types ng numbers weapon. Ipinaliwanag ni Kuruso sa kanya na in addition sa pagpapakita noon ng Class 5 aptitude kay number 4, yung weapon na isinuot ng kanyang nanay na si Captain Hikaru, nagpapakita din daw yun ng Class 4 aptitude kina number 1, 2 at 7. Napatanong si AJ na tama ba na ang unprecedented nito, kung saan sumang-ayon si Kuruso at sinabi na hindi pa sila nakakita ng ganitong klaseng case dati. Sinabi naman ni AJ na i-report nila ito sa upper brass, pero habang ipinapaliwanag niya pa lang na kung walang precedent dito ay kinakailangan nilang mag-proceed with the utmost caution, pinutol siya ni Kikoro at hiniling na wag nila itong ilik sa kahit kanino. Pinoint niya na baka ito yung maging susi sa pagtalo kay Nine. Gusto niya daw na eliminate ang kahit anong chance na ma-assimilate ang kanilang mga kasama at malik ang intel na ito. Sumunod noon, hiniling ni Kikoro kay Narumi na turuan siya nito na gamitin ang numbers weapon 1, kung saan base sa nangyayari sa kasalukuyan, pumayag yun dun. Pagkatapos, bumalik na tayo sa labanan, at dito ay gulat na gulat si Kafka. Si Hoshina din ay hindi makapaniwala doon dahil hindi daw narinig ng 3rd Division ang tungkol sa intel na yon. Sinabi naman ni Narumi sa kanya na hindi daw ba ay tinuruan niya din si Kafka ng modified combat technique ng palihim. Ito daw ang kanyang ace in the hole para mabigla si Nine. Ipinaliwanag niya dito na ang Retina 0001 ay ang embodiment ng countless eyes ni One. Ibinabahagi daw noon ang lahat ng nasa field of vision noon sa wearer, at ganun din daw yun para sa spares na itinago nila para sa repair ng numbers weapon 1. Napatanong naman si Hoshina sa isipan niya na kung gayon ay nakikipaglaban pala itong si Narumi kasama si One at ibinabahagi niya yung vision niya kay Kikoro at the same time. Napahawak naman sa ulo si Keiji at Anapa komento na kumukuha si Narumi ng liberties na mahirap i-defend. Sumunod noon, sinabi ni Narumi sa kanila na ito ang kanilang last resort at akuin niya ang lahat ng responsibilidad dito. Tinignan niya si Kikoro at sinabi niya dito na tapusin na nito kung ano yung sinimulan niya sa tinutukoy nitong araw. Pagkahupa ng usok na nanggaling sa shots niya, nagkatitigan si Kikoro at yung Daikaiju, at napakomento siya doon na mukhang binago nito yung itsura niya. Sa isip niya, sinabi niya din na nasa loob pa ng halimaw na ito yung daddy niya. Tinawag niya naman si Kafka kaya napalingon nito sa kanya, at sinabi niya dito na ipapadala niya yung fist nito sa mismong core ng kanilang kalaban, kaya siguraduhin daw nito na mababasag niya yon. Sumunod noon, ipinakita sa atin ng saglit ang isang flashback kung saan narinig ni Kafka yung pag-iyak ni Kikoro habang sinasabi nito kila Narumi na sigurado si Anna trap pa din yung daddy niya sa loob ng Daikaiju. Dagdag niya na magluluksa siya para dun kapag na-neutralize na nila yung halimaw once and for all. Matapos yun maalala ni Kafka, nagseryoso na rin siya dito at full focus na sinabi na siya ng bahala dun. Hinikayat niya sila na palayain na nila si Director General Shinomiya dun. Nakuha niya yung atensyon nila Kikoro at ng mga tao sa control room nang sabihin niya yon, at di nagtagal ay sumang-ayon sa kanya si Kikoro.
Sumunod noon, nagpalabas siya ng malakas na aura of souls, at habang nakaporma ay sinabi niya na sisimulan na nila dito ang number 9 at may Riki period Daikaiju neutralization operation. Mabilis silang sumugod na dalawa papunta sa halimaw matapos yun, at nang subukan ng Daikaiju na castan si Kafka ng incantation attack, agad itong ginulo ni Kikoro gamit ang kanyang rifle. Hindi daw nito hahayaang makaatake yon. Sinabi niya din sa isip niya na kinakailangan niyang makailag, mawasak ang origin points ng atake, at malocate ang core ng halimaw na ito. Ginamit niya ang kanyang X-ray vision, pero sa kasamaang palad ay biglang may lumabas na tentacle sa gilid niya, kaya nawala siya sa focus dun. Habang pinapanood naman ito, tinawag ni Mina si Okanogi at sinabi na meron siyang favor na gustong hilingin dito. Lumalabas naman na sa kabutihang palad ay nakailag si Kikoro sa atake ng Daikaiju, at habang inaalala ang kanyang mga luha, nagkomento siya sa kanyang isipan na back then, ang tanging kaya niya lang gawin ay manood. Nagpabigat lang daw siya sa kanilang lahat at hinayaang makaalis si Nine matapos nun i-consume si Isao. Pero this time daw, nangangako siya na mapapalaya niya ito dun. Mabilis siyang pamwesto sa may itaas ng ulo ng Daikaiju, at habang itinututok ang kanyang baril dito, full of feelings niyang sinabi na kumapit lang dun ang daddy niya.